Ngayong lumalamig-lamig na ang panahon at nagkakaroon na ng watak-watak na pag-uulan, may risk ng pagkakasakit kaya narito po ang mga pagkain dapat natin kainin kung sakaling tatamaan tayo ng mga yan. Ready? Let's go! Ayun, link talaga po ang paglamig ng panahon sa mga viral infections na po pwede nating makuha sa paligid. Tandaan po na ang mga viruses ay po pwede mag-thrive sa mas malamig na temperatura at kaya naman po pwede tayong magkasakit kung medyo magiging mahina ang ating mga resistensya. So eto na, ilang mga pagkain po pwede nating i-capitalize kung magkakasakit tayo. Una, chicken soup. Homemade chicken soup ang ibig sabihin natin, hindi yung processed at instant. Mayaman yan sa vitamins, sa minerals at sa calories pati na din protina. Tandaan po, kapag may sakit, for example, nilalagnat, tumataas din po requirement natin sa protein at sa calories. Mayaman din po ang chicken soup sa fluid at electrolytes na malaki ang may tutulong kung at risk tayo for dehydration, kung meron din kayong naranasang diarrhea, vomiting, fever at kung masyado kayong nagpapapawis. Yung init din yan po pwedeng makabawas sa congestion. Po pwede rin actually kayong gumawa ng chicken soup na mayroong bone broth. Mayaman ang bone broth sa collagen at nutrients na nagpo-promote ng recovery. Pero tip lamang po, kung kayo po ay medyo mataas ang blood pressure at may risk ng pamamanas, bawas-bawasan lang po natin ang paglalagay ng asin para hindi masyadong maalat at hindi rin tumaas ang inyong mga blood pressure. Pangalawa, kung pwede rin kayong magdagdag ng garlic. Sabi sa isang pag-aaral na katutulong ang garlic sa pagpapalakas ng immune function. Link din ito sa pagbabawas ng severity ng sipon at lagnat. Pangatlo, tsaa. Natural decongestant po ang tsaa. Pero hanap lang kayo ng decaffeinated or less caffeine sana para hindi kayo magpalpitate. Meron din po mga polyphenols yan na makakatulong sa pagre-recover ninyo in the long run. Pangapat, honey. Diba? Ang daming uses ng honey. Po pwede nyo idagdag yan sa inyong tsaa para medyo panamis-namis ng konti. Pero word of caution lamang po para sa inyo, wag lang po magbibigay ng honey sa mga batang less than 12 months old dahil mayroon po tayong risk ng contamination ng botulism causing bacteria. Baka mapahamak po sila. Panglima, ginger. Noon pa man, maganda na talaga ang pagtanggap sa ginger sa herbal medicine at bilang home remedy. Basically, nakakatulong yan sa pag-relieve ng nausea o yung pagduduwal. Siguraduhin lamang po ninyo na totoong ginger gagamitin nyo at hindi yung ginger extract o powder ginger dahil po pwedeng may flavoring lamang po yun at wala na yung mga antioxidants at anti-inflammatory compounds na sana ay magagamitin nyo for recovery. Panganim, vitamin C rich foods. Alam naman natin na ang vitamin C ay isang antioxidant na tumutulong sa ating immune system na mag-function ng maayos. Mayroon ding ilang mga prutas na mayaman sa antioxidants at anthocyanins tulad ng mga strawberries at blueberries at iba pa. Yang mga yan, malaki ang may tutulong sa recovery ninyo. At panghuli na for this video, gulay lalo na green leafy vegetables dahil mayaman yan sa vitamins, minerals at fiber. Loaded pa sa polyphenols na nagpo-function bilang antioxidants para sa mga katawan ninyo. Actually, marami pa. Pero baka mabore na kayo kaya naman sinasabi ko na sa susunod lamang po siguro yung iba. Kung may specific needs naman po kayo, pwede kayong magpakonsulta para maigawa kayo ng inyong recovery dietary plans. At paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko lang naman talaga ay maging healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!